For information po sa ating lahat, ito pong nangyayari ngayon sa mundong ating ginagalawan dahil sa crisis sa pagtaas ng oil product. Hindi lang po mga jeepney driver, simpleng manggagawa o simpleng mamamayan po ang apektado ng kaagad-agad dahil ho sa mataas na bayarin. Ang isa hong malaking epekto nito yung pong mga may car loan, housing loan, yung mga loan, yung utang sa bangko para sa bahay, utang sa bangko dahil sa kanilang mga sasakyan na ginagamit sa pang-araw-araw. Mabigat po yan. Kasi tataas ang interes ng kanilang niloan sa bangko. Paano kung magkasabayan? Inutang para sa bahay, inutang para sa sasakyan. Parehong tataas ang interes. Pagkatapos, yung income, hindi naman po tataas yan. Baka nga bumaba pa dahil sa crisis na ito. At siyempre, yung mga dagdag na bayarin, nandyan pa yan. Automatic sumisira ng mataas na porsyento. Epekto pa rin po ng oil product increase. Tataas ang bayarin sa ilaw, sa tubig, sa pagkain, at lahat ng gastusin. So, hindi po ito pananakot. Akin lang hong sinasabi ito para maintindihan natin at tayo po ay magtulungan. Kung ano ang kayang ibigay ng gobyerno, unawain. Huwag tayo maging pabigat pa sa panahong ito. Kung meron kayong kakayanan, tumulong siguro sa mga kaibigan, kamag-anak na apektado na, tulungan natin. Huwag nating isisi kung kani-kanino itong problema. Walang dapat sisihin dito. Okay? Dahil tayo ay apektado lahat. Maraming mga bahay o kababayan tayong nag-loan para sa bahay at sasakyan, yan ho'y tatamaan talaga. Tandaan nyo, maraming mga kotse na pwedeng hindi mabayaran, mahahatak ng bangko. Dahil pagka sa laki ng bayarin at hindi naman nadagdagan ng income ng mga taong may ganyang problema, mahahatak yan. Sana huwag humantong yung bahay ang mailit kasi napakabigat po nun. Napakasakit po nun. Pinaghirapan mo yung pang-down sa mga bahay, kondo, bahay o kung townhouse, kung ano man basta titirahan mo ng pamilya. Tapos nangangalahati pa lang ng binabayaran mo, maiilit ng bangko dahil hindi nabayaran. Napakahirap nun, napakasakit po nun. At marami po ang ganyang Pilipino. Hindi lahat ng Pilipino na may kotse at bahay, sarili na. Marami dyan ay inutang lang, inutang pa. At hindi naman po masama. Kahit po sa ibang bansa, ganyan naman ang sitwasyon. Punta kayo sa Europe, sa Amerika, sa Canada, sa kung mayamang bansa. Talaga ang mga bahay dyan ay niloan at saka yung kotse niloan. Normal na business yan, normal na galaw yan. Dito sa ating ganon din. Kaya lang, pagka nga po nagkaroon ng crisis, na yan ang unang-unang tinatamaan. Sana maisalba pa rin. Ewan ko kung ano magagawa ng gobyerno para maisalba yung ganyang epekto sa mga car loan, housing loan. Kasi yan ay pribadong buhay, pero nakataya dyan ang seguridad at kinabukasan ng pamilyang Pilipino na may ganyang sitwasyon. Sa totoo lang. Yan ho yung isa sa mga malaking epekto. Yung pagkain natin araw-araw, pwede pa nating magawa ng paraan yan eh. Kasi kung dati 3-4 ang ulam nyo, pwedeng 2 lang muna. Di ba? Ganun ang adjustment. Yung gastusin na dati lagi kayong nasa mall, namamasyal, kumakain sa labas, pwedeng hindi na muna. Pero yung ating obligasyon monthly, sa bahay, yung pong mga nagbabayad, may binabayaran sa bangko, sa car loan at housing loan. Yun po yung mabigat. Hindi ho pwedeng baguhin yun eh. Ay pag tumaas pa yung interest. Dati, halimbawa, ang binabayaran mo sa bahay ay 50,000 a month. Pero tataas ang interest niya dahil sa ganitong crisis. Baka maging 60 a month ang babayaran mo. Yung kotse mo
Ha? Ay dati, naka-fix na ang babayaran mo 30,000 a month. Pero dahil mayroong pagtaas ang interest, yung interest pa lang, lalaki. Di ba? Yung interest sa bahay at kotse loan, lumalaki. Kahit naka-fix yan, pero yung interest lumalaki. Bandang huli, pag kinuwenta mo, interest lang yung nababayaran mo. Yung kapital, hindi mo nababayaran. Ganun po kasi ang buhay sa ganyang housing and car loan. Pag kinuwenta mo monthly, interest lang yung nababayaran mo, yung kapital hindi nagagalaw. Kaya palaki ng palaki. Mabigat po yan. At naintindihan ko yan. Kaya nga po, sa totoo lang, magpakatotoo tayo. May mga Pilipinong ganyan ang sitwasyon. Pero yung iba hindi naintindihan. Pag naghihirap ang Pilipino, nahirapan yung isang tao, ang sinisisi ay gobyerno, hindi ginusto ng kahit na sinong gobyerno, kahit na sinong presidente, maghirap ang kanyang mamamayan. Yung iba lang, dinadala sa ganun level ng usapan. Pag nahirapan ang buhay ng Pilipino, kasalanan daw ng gobyerno, kasalanan ng Pangulo, suntok sa buwan, malabo yung argumentong ganyan. Diba? Ang trabaho ng gobyerno, igabay lang, ipatupad lang ang batas, gawin ang mga programa. Pero pagka ganitong mayroong bigla ang crisis na hindi natin ginusto, lahat tayo biktima. Kaya ang magagawa lang dito, yung private sector, ang dapat ay magmagandang loob. Alam ko, maraming mga big-time business group ang kayang tumulong financially at maraming pamamaraan para sa maaapektuhan po ng patuloy na pagtaas ng mga bayarin. At yun naman, kung sweldo hindi naman tumataas. Di ba? Kaya nga ang isang pamamaraan dito mga kaibigan, diskarte. Hindi lang pagtitipid. Kung hindi gumawa tayo ng paraan na merong additional income, dagdag na income para makagabay doon sa pangailangan. Kung ang trabaho natin isa lang, gawin natin 2, 3 kung kaya natin. Kung dating gumagastos ng ganitong kalaking pera, kontrolin. Dati ay umiikot tayo kung saan-saan. Nagtatravel kung saan-saan. 3 beses sa isang taon, gawin natin, 1 na lang muna. Ganun na lang ang paghihigpit eh. Di ba? Yung lifestyle dapat baguhin, in other words. Hindi ito pakikialam, advice lang po ha. Dahil trabaho ko, obligasyon ko sa media at sa social media, sabihin ito. Adjustment, paghihigpit, pagtitipid ang solusyon sa problema. Huwag isisi sa gobyerno. Huwag isisi kung kani-kanino ang inyong problema. Pinasok natin itong ganito, hindi natin akalaing mayroong malaking problemang darating. Ang solusyon dyan ay paghihigpit, pagtitipid, hindi paninisi dahil hindi ho makakatulong ang paninisi. Please like and share. Real talk lang po ito.